Yun, good morning po sa lahat. At ako'y gagawa na naman uli ng video dahil sasabihin ko kung ano po ang sekreto para hindi ka pagdamutan ng gamit. Ganito. Okay. Para hindi ka pagdamutan ng gamit, pag once na ikaw ay nanghiram, ibalik mo naman pagkatapos mo gamitin, para pagka ginamit mo ulit sa susunod ay madali mo na siyang mahiram. Now, kasi hindi naman po niya yan biniling gamit na yan para ipahiram doon sa nangangailangan. Binili po niya yan, gamit na yan, para sa sarili niyang gawain. Ngayon, meron kasing ganitong tao na pag hindi pinahiram, sasabihin madamot. Diba? Lagi naman sinasabing madamot. Ngayon, sasabihin niya madamot. Pero ang nakakapagtaka doon, sinabihan niyang madamot, pero nanghihiram pa rin talaga. Oh, alam mo naman palang madamot yung tao bakit paulit-ulit kang nanghihiram? Pag sinabihan mo na yung isang taong madamot, sa susunod huwag ka na manghiram. Alam mo naman palang madamot Hindi ba pwedeng nag-iingat lang siya sa gamit niya kung anong meron siyang gamit? Malay mo, nung dating may nanghiram sa kanya, hindi na binalik yung gamit. Kaya medyo na-trauma din siya na pagpahiram ng gamit. Diba? Kapag ka ang tao, hiniraman mo ng gamit at hindi ka pinagbigyan, wag mong sasabihin na madamot. Kasi may panahon naman talaga na magpapahiram yan at saka hindi yan magpapahiram. Diba? Hanapan mo ng tiyempo na nasa mood siya bago ka manghiram. Baka sakali doon ka niya pahiramin. Diba? Huwag yung sasabihan mo agad na madamot. Diba? Isipin mo muna, malay mo, siguro itong hinihiraman ko ng gamit, siguro may nanghiram na dito na hindi na binalik yung gamit, kaya siguro hindi na siya nagpapahiram basta-basta. Yung mga ganong tao na hirap magpahiram ng gamit sa ibang tao, yun yung mga taong hindi na napalikan ng gamit. Sila yung mga sila yung mga nadadala na magpahiram sa iba.